Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay pagpapatuloy ng kwento ni Apoy Victor. Mula po sa salaysay ng aking lolo na kanyang kapatid. Kagaya ng naikwento ko nung nakaraan, ay kapatid ng aking lolo, si Apoy Victor. Nakasanayan na namin siyang tawaging Apoy bagamat mas matanda ang aking lolo sa kanya. Ngunit bago pa maging bantog ang pangalan ni Apoy Victor sa aming lugar, ay ang kanyang taglay na natatanging katangian ay hindi niya kaagad-agad nakuha. Ito ang kwento sa akin ni lolo. Nung binata pa kami, ay sa Tacloban pa din kami nakatira. At gustong-gustong maging pare ni Victor nun. Nagsabi ito sa aming mga magulang at pinayagan naman siya. At sa kagustuhang maging pare ay tumulak ito pa Maynila dahil sa Maynila pa lamang ang alam niyang may mga ganong seminaryo o eskwelahan na nag-aalok sa pagiging pare. Hindi pa uso ang mga eroplano nun o ang mga naglalakihang barko. Bumabiyahe ang mga tao nun mula sa Leyte gamit ang malalaking bangka. Makalipas ang ilang linggo na biyahe, ay nakarating ito sa Maynila. At nag-aral si Victor sa isa sa mga seminaryo dyan sa may panulukan ng Sampaloc. Sulat lamang ang naging komunikasyon namin kay Victor simula nung nagtungo ito sa Maynila. Naging maayos naman ang kanyang pag-aaral sa seminaryo at naging tuloy-tuloy naman ang pagpapadala ng sulat ni Victor. Nang malapit nang makapagtapos si Victor, ay bigla na lamang itong nagpadala ng sulat at nagsasabing hindi na niya itutuloy ang pagiging pare. Ayon sa liham ni Victor, ay may parang ritual daw na ginagawa na kung saan ay hihiga o idadapa ang gustong magpare at tatakpan daw ng parang kumot habang napapaligiran ng iba pang mga tao. At ayaw ni Victor yun. Hindi niya itinuloy ang pagiging pare at tumigil siya sa pag-aaral. At ayon sa sulat ay nagpa siya na itong bumalik ng Leyte. Bumalik siya patungong Leyte sakay ng malaking bangka. Ngunit ilang linggo na ang lumipas simula nang matanggap namin ang kanyang liham ay hindi pa rin nakakabalik si Victor. Noong mga panahon na yun ay hindi din mabilis ang dating ng liham. Ngunit una pang nakarating ang kanyang liham. Ngunit siya ay hindi pa nakakabalik sa Leyte. Hindi namin alam kung ano na yung nangyari sa kanya. Nag-aantay kami ng mga balita lalo na sa mga karatig bayan na baka may nabalitaan na dumating na bangka galing pa Maynila. Ngunit wala kaming naririnig ni isa. Nagtanong-tanong na din kami na baka may bagyong dumating noong mga panahon na yun. At iniisip na naging sanhi upang maantala ang kanyang biyahe pabalik sakay ng bangka. Noong panahon na yun, nagkaroon ng bagyo. At maging sa Leyte ay naramdaman niyon. Sa aming pagtatanong-tanong, ang pinakatinamaan ng bagyo nun ay ang parte ng Bicol at bandang Samar.
May kalakasan ng bagyo na yun. Ngunit hindi direktang naapektuhan ang lugar namin. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan. Hindi pa din nakakabalik si Victor. Matapos yun ay may mga bagyong malalakas na ang nagdaanan. At malalakas na hangin na tiyak ay madadaanan ng kanilang biyahe. Ngunit wala naman kaming nabalitaan na bangka na tumaubo kung may naapektuhan bang biyahero ng bagyo. Todo-todo na ang pag-aalala ng aming mga magulang dahil hindi pa din nakakabalik si Victor. Wala kaming balita kung ano na ang nangyari sa kanya. Kung nasaan na siya napadpad. Hindi namin alam kung buhay pa ba siya o hindi na. Hanggang sa lumipas pa ang mga sumunod na buwan. At ang buwan ay naging taon. Hindi pa din bumabalik si Victor. Itinabi na namin ang kanyang mga gamit at ang kanyang mga damit. At maging ang kanyang mga alagang hayop ay kami na ang nagpatuloy mag-alaga. Lumipas na ang 7 taon at nagpatuloy na kami sa aming kanya-kanyang buhay. Nang isang araw ay biglang may sumulpot sa harapan ng aming bakuran. Tinatawag nito ang pangalan ng aming mga magulang. Kaya sinilip ko muna sa bintana mula sa bahay. Isang lalaki. Medyo balingkinitan at medyo may puti-puti na ang buhok. Hindi naman ito katangkaran. Katamtaman lamang. Pero mukhang patpatin. At may kasama siyang babae. Na malamang ay asawa nito dahil mukhang nagdadalang tao na. Kaya agad ko itong nilabas at tinanong ang kanilang sadya. Magandang umaga po. Ano po ba yung may paglilingkod namin? Tanong ko sa lalaki. Pagkakita sa akin ng lalaki, ay nagsalita ito. Kuya Fredo, ako to si Victor. Kaagad-agad ay inahakap ako. Nabigla ako at hindi ko na namalayan na. Napaiyak na ako kasabay na din sa pag-akap sa kapatid naming inakala namin ay pumanaw na. Naglabas na rin ang iba pa naming mga kapatid. Ano nangyari sa'yo? Saan ka ba nanggaling? Tanong na mga kapatid namin kay Victor. At nag-akap-akap na kaming magkakapatid. Siya namang paglabas ni nanay mula sa likuran. Ano ba nangyari rito? Tanong ni nanay. Nay, kamusta po kayo? Pasigaw na bati ni Victor. Pagkadinig nun ay biglang humagulgol ng iyak ang aming ina. Sabay akap sa matagal na nawalay niyang anak. Iyak nang iyak si nanay na halos hindi na makapagsalita habang mahigpit na akap-akap si Victor. Maya-maya pa ay dumating si tatay. At nagulantang din ito sa nakita. Nabitawan na niya ang mga bitbit na mga kamote pagkakita kay Victor. Tuwang-tuwa kaming buong pamilya sa pagdating ni Victor. Ilang sandali pa ay nagsalita muli si tatay. "Oh, Victor, pakilala mo naman yung kasama mo," sabi naman ni tatay. Oo nga po pala. Sabay balik sa kasama niyang babae, si Victor. Ipinapakilala ko nga po pala sa inyo. Nay, tay, si Lita. Siya ang aking asawa, sabi pa ni Victor. At kasabay nun ay pumasok na kami sa aming mumunting kubo.
Bagamat hindi kalakihan, kasya naman kami. At maluwag pa pagkapasok naming lahat. Naging kapansin-pansin sa akin ang pagkakaiba ng itsura ni Victor. Bagamat mas matanda ako sa kanya ng ilang taon, mas nagmukha naman siyang mas may edad kaysa sa akin. Isang kapansin-pansin dun ay ang pagputi ng kanyang mga buhok. 7 taon lang naman ang siyang nawalay sa amin. Ako nga ay wala pang puti ang buhok. Ngunit siya ay halos puti na ang lahat ng buhok. Kaya matapos silang makapag-ayos-ayos ng gamit, nakapag-usap na sila nila tatay at nanay. At napagpasya na nila Victor na dito sa lugar namin mamalagi. Humingi ito ng pahintulot kina tatay na dun sa niyugan magpatayo ng kanilang bahay, na sinang-ayunan naman nila tatay. Dun sa likurang bahagi yun na malapit sa paanan ng bundok ang napiling paglagakan ng kubo ni Victor. Parte pa yun ng lupa nila tatay. Ngunit walang nakatira dun. Pulos niyugan yun at iba pang mga tanim. Ngunit bukod dun, ay iniiwasan iyon ng mga taga sa amin dahil pinaniniwalaang pinamumugaran ng mga engkanto at mga hindi pangkaraniwang nilalang yun. Sumunod na araw ay tinulungan namin gumawa ng kubo si Victor dun sa may niyugan. Dahil dun niya napili. At habang gumagawa ng bahay, ay natanong ko siya kung ano ba yung nangyari, bakit siya inabot ng ganong katagal. Nabanggit niya na nasa seminaryo siya sa Maynila ay hindi niya ninais na magawa yung ritual na parang dadapa ka sa lamesa na nakataklob. At kaagad-agad ay nagdesisyong iwanan ng pag-aaral at bumalik kaagad sa Leyte. Ngunit hindi daw ganun kadali bumiyahin ng ganun kalayo. Nakahanap siya ng bangka, ngunit hanggang Samar lamang daw ito. At dahil malapit-lapit na ang Samar papuntang Leyte, kumpara naman sa Maynila, kaya sumama na siya sa biyaheng yun. Makalipas ang ilang araw na nasa karagatan, ay nakasalubong sila ng namumuong sama ng panahon sa dagat. Bigla na lamang daw nagdilim ang kalangitan at namuo ang madilim na kaulapan, hudyat ng masamang panahon. Walang ano-ano ay biglang bumuhos ang ulan sa gitna ng karagatan, kasabay ang malakas na hangin. Ang lakas daw nito ay may tuturing na siyam-siyam. Sa sobrang sama ng panahon ay tumaob ang kanilang bangkang sinasakyan. At ang iba pa niyang mga kasamahan ay hindi na niya malaman kung saan napunta. Kung hindi siya nagkakamali ay mahigit 10 sila sa bangkang iyon. Ilang araw daw siyang nasa laot at napadpad na lamang sa dalampasigan sa may bandang Samar. Ang tatay ni Lita ang nakakita daw kay Victor at tinulungan siya hanggang sa makabalik na sa kanyang alaala. Paglalahad pa ni Victor. Maliban dun ay wala nang binanggit si Victor kung bakit inabot siya ng 7 taon bago makabalik sa aming lugar. Kung tutuusin ay hindi naman na ganun kalayo ang Samar sa Leyte. Hindi ka aabuti ng taon kung babiyahe ka mula dun. Nagpatuloy lang kami sa aming ginagawang kubo. Kailangan na din matapos yun dahil lang umuwi sila Victor ay parang malapit na ang kabuwanan ni Lita. Dati-rati ay takot yan si Victor maglalagi sa mga iniiwasang lugar namin dito. Isa na dito yung niyugan dahil malapit ito sa paanan ng bundok. Ito mismo ang pinagtatayuan namin ng kubo na magiging tirahan nila. At dahil 2 lamang kami nagtatrabaho sa bahay ni Victor, ay nung mabubungan na ito,
ay dito ko din naisipang matulog. Dahil nung wala pang bubong dito, ay si Victor lamang ang natutulog dito. At ang kanyang asawa ay sa bahay ng aming mga magulang muna nakalagi. Kaming dalawa ni Victor ang natulog nung gabing yun, dun sa kubong ginagawa. Sa gitna ng aking tulog, ay bigla na lamang akong naalimpungatan. Dahil parang may naririnig ako na kung ano-ano. Hindi ko alam kung naalimpungatan lamang ako. Pagmulat ng aking mata, ay medyo nagulat ako dahil gising si Victor. At hindi ko malaman ang kanyang ginagawa. Ngunit nung makita ko, siya ay nakaluhod at nakadipa ang dalawang kamay at nakaharap sa gawing silangan. Parang may binibigas, ngunit hindi ko ito nauunawaan. At ilang sandali pa ay bigla na lamang nagliwanag. Napakatindi ng liwanag nito, na parang sikat ng araw. Napapikit ako at napatalukbong sa tindi ng liwanag na aking nasaksihan. Sa kakaibang liwanag na yun ay nakaramdam ako ng kilabot. Ngunit hindi dahil sa takot. Ang kilabot na yun ay dahil sa parang nakapangingilabot na taglay ng kapangyarihan. Hindi na ako nagpahalata at nagtulog-tulugan na lamang ako. Hanggang sa makatulog na din ako. Kinabukasan, pagkabangon, ay agad kong tinanong si Victor tungkol sa nakita ko nung gabing yun. Tumingin lamang ito sa akin at ngumiti. Pagkatapos ay inilok ako na magkape at kumain. Habang siya naman ay nagpatuloy sa paglagari ng mga kahoy na gagamitin namin sa paggawa ng bahay. Nananatiling misteryo sa akin kung ano yun. At mula nun ay unti-unti ko na ding napansin ang mga pagbabago sa pagkilos ni Victor. Nang matapos ang bahay ni Victor, ay nagkaroon ako ng trabaho sa kabilang bayan. Makalipas ang 2 taon, ay bumalik muli ako sa aming baryo. Sa muli kong pagbalik, ay may mga anak na si Victor. Isang 2 taong gulang at isang iilang buwan pa lamang na sanggol. At dahil sa tagal kong hindi nakabalik sa aming baryo, ay muli kong nilibot ang aming lugar. Nagpunta muli ako sa aming taniman at sa niyugan. At dinaanan ko rin ang kubo na ginawa namin ni Victor. Sa pagkakataong ito, hinadugtungan na yung kubo. Nagkaroon na ito ng kusina sa labas. At dahil sa tagal naming hindi nagkita, inaya akong mag-inom kami ni Victor. Dala-dala ko ang isang galong tuba at nagkwentuhan kami at nagiinuman habang pumapapak ng paksiw na tulingan. Tanghaling tapat nun mag-inuman kami. At makalipas ang halos 1 oras yata ay nakatulog na ako. Nang bigla na lamang akong magising sa aking pagkakatulog. Nakarinig ako ng mga dagundong. Ayun lamang ako nakarinig ng ganito. Parang mga nagbabagsakang mga naglalakihang bato. Ang inisip ko'y baka bato na mula sa mga bundok. Ngunit hindi lamang isa ito. Madaming nagbabagsakang mga parang bato ang tunog.
Kaya nagulat ako at napabalikwas sa aking pagkakahiga. At ilang sandali pa ay biglang umuga yung kubo ni Victor. Hindi lamang uga, ngunit parang tumataas ito na parang lumilipad. Naisip ko baka nananaginip lamang ako o dala lang ng nainom kong tuba. Nang ilang sandali pa ay nag-iyakan na ang mga anak ni Victor dahil sa labis na takot. Doon ko napagtanto na hindi ito panaginip dahil maging sila ay nararamdaman ang pag-uga ng bahay. Nang maya-maya pa ay tila umangat na naman ang bahay ni Victor at ilang saglit pa ay nakita ko sa bintana ng kubo ay kapantay na namin ang matatayog na niyog. Nasa taas kami ng niyog. Abot kamay ko ang mga buko at mga dahon ng niyog. Kakaibang kilabot ang naramdaman ko ng mga oras na yun. Nang tangka kong puntahan ng mga pamangkin ko, ay agad-agad naman itong pinuntahan ng kanilang ina. Kaya hindi na rin ako umalis sa aking pwesto. Maya-maya pa, ay parang inuga muli ang kubo. Kung kaya't napakapit na ako ng gusto sa kahit anong pwedeng kapitan. Nang mapansin ko sa isang sulok ng kubo, ay nakaluhod muli si Victor at nakadipa ang dalawang kamay nito. At muli ay nakaharap sa silangan habang nakatingala. Tinangka akong puntahan si Victor ngunit dahil sa labis na pag-uga ng kubo ay halos hindi ako makatayo. Ngunit si Victor ay tila hindi natitinag sa pagkakadipa nito na parang hindi ito nakakadanas ng kung anong pag-uga. Nang maya-maya pa ay nakadinig ako ng napakalakas na mga pagtawa. Ang lalakas na boses. Hindi ko mawari kung anong ingay yun pero ang lalakas ng boses ng mga to. Nang ilang sandali pa ay may parang sumilip sa bukas na bahagi ng bubungan ng kubo. Isang napakalaking nilalang na nagtataglay ng isang mata na nasa gawing noo nito. Meron itong makakapal na balbas na bumabalot sa kanyang muka. At yung mukha nito ay halos kasing laki na ng kubo. Kaya napabulalas na lamang ako ng dahog. Dahog ang tinatawag sa amin na isang higante na nagtataglay ng isang mata. At tila'y buhat-buhat nito yung kubo ni Victor kung saan kami naroroon. Maya-maya pa ay dumagundong muli dahil tila ay may kasama pa ang mga dambuhalang nilalang na ito. At muli ay nakarinig ako ng boses na malalaki na parang sa mga dambuhala na parang naghahalakhakan ng mga to. Kakaibang kilabot ang aking naramdaman ng mga oras na yun. Hindi lamang takot para sa akin ngunit takot para na din sa mga kasama ko sa kubo, lalo na sa mga bata. Nang isang iglap pa, ay tila't mayo na si Victor. At bigla na itong itinaas ang kanang kamay. Kasabay nun, ay tila lumiwanag ng napakalakas na parang isang matinding sikat ng araw. Nakakabulag sa silaw ang mga yun. Kaya agad-agad kong ipinikit ang aking mga mata sa sobrang silaw. Ilang saglit pa ay napunta na lamang sa lupa ang kubo ni Victor. Nasa lapag na ito. At kasabay nun ay nawala na ang tatlong dahog. Wala na akong naririnig ng mga dagundong na mga naglalakihang pa at mga malalakas na halakakan. Kaya agad akong napatayo mula sa aking pagkakadapa sa sahig ng kubo. Pagkatayo ko, ay nananatiling nakatayo lamang si Victor at nakatingin sa bunsong anak nito
na buhat-buhat ng asawa niya na humahagulgol sa pag-iyak. Buhat-buhat ito ni Lita na parang wala na itong buhay. Tinangka pa naming buhayin yung bata, ngunit huli na ang lahat. Aksidenteng nagdaganan yung bata noong nagkaroon ng kaguluhan. At labis na ikinalungkot yun na mag-asawa, lalo na si Victor. Nakadinig na ako ng mga kwentong ganito mula pa sa aking mga lolo. Ngunit hindi ko inaasahang ako mismo ang makakakita nito. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel. Maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Maraming salamat. Kumari din po, pwede pong paki-share po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant dyan po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shout out sa mga taga Muntinlupa po dyan, kay Boss Rolly, kay Boss Alan, kay Boss Ramil, kay SG Pampelo, Gomez, Reyes, at sa Cuerdo family from Albay. Shoutout po sa inyo dyan. Maraming salamat po. Happy listening to Villanes family, especially kay Lisa, Eric, Vani, Eddie, at kay Tandang Elena Villanes ng Bacolod from Boss Evans. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera, boss. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Beshin 6045. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Dalisay Concepcion. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Elena Ravina Villanes. Happy 90th birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo, Ma'am Elena. Shoutout din po kay Ma'am Jacqueline Espino. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Marlon Perez, Tito Boy. Salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ruel Verano, dyan po sa may Cebu. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Lola Cording ng Suha, San Teodoro, Oriental Mindoro. Shoutout po sa inyo dyan.
Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Andy Galoso. Shoutout po. Shoutout din po sa tropang One Bottle. Mula po kay Boss Ryan Valenzuela. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Biloy Sevilla. Kay Boss Raul Manderegma. Kay Boss Rundi Espiritu. Boss Oliver Sotel. Boss Nonoy Panesan. Boss June Lloyd de Los Angeles. Boss Stephen Sevilla. Boss CJ Kalikot, kay Boss Reynante Escuña, kay Boss Sam Tayas, kay Boss Doc Cesar Eusebio. Shoutout po sa inyo dyan po sa may Blooming Treat, Dimasalang. Maraming salamat po sa pakikinig. Kay Boss Ryan Valenzuela, shoutout po sa iyo, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pag-share po sa ating kwento. Salamat po, boss. At shoutout din po kay Boss Dipred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Dipred. Dipred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Dipred. May time po kayo, bisita lang po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos family, dyan po sa may Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoria, kay Boss Baby Langka, shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Roel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Roel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs na po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olaivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Sedon, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita lang sa channel, Yumi Cotton TV.
Boss Yoreski Escalona, shoutout sa'yo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa'yo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Ploxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa'yo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa'yo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa'yo, boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang po sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tijano, shoutout po. Boss Angie Katifuko, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Soul, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reina Zakati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po ninyo ang ating kwento. Pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.